So yun, kapatid, ang gusto ipahiwatig ni Apostol Paul sa ating mga kababaihan na ang gusto ni Apostol Paul ay marangal at malinis sa pananamit. Iwasan ang magsuot ng mga alahas at mga mamahaling damit. Iwasan din ang labis na pag-aayos ng buhok. Dahil ang simpleng kababaihan, simpleng manamit, pero maayos at marangal sa paningin ng ating Panginoong Hesus ay yun ay nakalulugod sa mata ng ating Panginoong Hesus. Dahil kung halimbawa man na mamahalin ng mga damit mo, punong-puno ka ng alahas, labis ang pag-aayos ng buhok, subalit kung hindi naman niya kasama ang ating Panginoong Hesus, ay may tuturing na baliwala yan sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay hindi tumitingin sa ganyan. Mas nalulugod ang ating Panginoong Hesus sa simple. Subalit may karangalan at may pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. So mga kapatid, basahin natin ang Santiago chapter 2 verse 5 or James. Makinig kayo mga minamahal kong kapatid, hindi ba't ang mga mahihirap sa sanlibutan ito ang pinili ng Diyos upang maging mayaman sa pananampalataya at maging tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Hallelujah. Kaya kapatid, simple ka man, wala ka mang kayamanan, okay, may tuturing kang mayaman sa kaharian ng Diyos dahil ikaw ang tagapagmana ng kahariang ipinangako ng mga umiibig sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya dapat pasalamatan at papurihan natin ang ating Panginoong Hesus. So, basahin natin mga kapatid, mga kababaihan, kung ano ba ang nilalaman ng Biblia tungkol naman sa woman of God. Kawikaan chapter 31 verse 30, ang kagandahan ay madaya, ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin. Diba, mga kapatid? Ang kagandahan talaga ay nakakapangdaya talaga. Kasi, lalong-lalo na, kayong mga kalalakihan, tumitingin kayo sa panlabas na anyo. Kapag ka maganda ang sa paningin nyo isang babae, ay pinapakitaan nyo ng maganda. Kapag hindi maganda sa paningin ninyo, ay hindi nyo pinapakitaan ng maganda. Di ba? Mga kalalakihan. Pero hindi lahat mga kalalakihan. Some of men. Okay? Ganyan. Tumitingin sila sa panlabas na anyo. Kaya sabi dito, mapangdaya ang kagandahan. Dahil tumitingin kayo sa panlabas na anyo, hindi sa puso. Ang Panginoon tumitingin sa puso, hindi sa panlabas na anyo. Dapat mga kalalakihan, maging Christ-like kayo. Dapat maging tulad kayo ng ating Panginoong Hesus, tumitingin sa puso, hindi sa panlabas na anyo. Lucas chapter 1 verse 45, mapalad ang babaeng nananalig na matutupad ang mga pinangako sa kanya ng Panginoon. Hallelujah. Mapalad ka kapatid. Kapag ka ikaw ay nandoon, yung pananampalataya mo, talagang nananalig ka, na nagtitiwala ka, na anumang sitwasyon mo ay mababago dahil may pangako ang ating Panginoong Hesus sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. 1 Pedro chapter 3 verse 3 and 4. Ang inyong kagandahan ay sa kaibuturan ng puso, ang walang pagkasirang kagandahan ng banayad at tahimik na espiritu. So, yun mga kapatid, ang kagandahan ay nagmumula sa puso, hindi sa panlabas na anyo. Kapag ka maganda ang puso mo, maganda ka, okay? Kapag ang isang babae nandoon yung kagandahan ng puso at meron din siyang maganda rin sa panlabas, okay? Ang pagiging maganda kasi mga kapatid at ang pagkakaroon ng kapugihan, okay? Yung pagkakaroon ng magandang mukha, ang mga kalalakihan ay bonus na lang yan. Ang pinaka-importante kasi sa mga kababaihan at kalalakihan ay ang puso. Kung gaano ba ito kabusila ang puso na nilalaman ng bawat tao. At walang pagkasirang kagandahan ng banayad at may tahimik na espiritu. Dahil ang taong itong napakasimple at namumuhay, nananampalataya ng titiwala sa ating Panginoong Hesus, ay may tahimik na buhay. Dahil kasama niya palagi ang ating Panginoon at ang kanyang spirits ay nasa peace. Dahil hindi siya naaayon sa mundong itong magulong magulo. Mas pinili ng taong ito ang katahimikan na kasama ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Kawikaan 31:25. Damit niya ay kalakasan at dangal. Hinaharap niya ang bukas ng may ngiti at walang takot. Hallelujah. So, mga sisters, mga kapatid, ko kay Christ. So, dala-dala natin ang isang kalakasan at dangal. Dahil kasama natin palagi ang ating Panginoong Hesus. Dahil sa lumalakad tayo ng pagiging righteous at holy sa harap ng ating Panginoong Hesus.
At nandoon ay hinaharap talaga natin ang bukas, paggising na may kalakasan, na walang takot at may ngiti sa mga labi. Dahil binibigyan tayo ng pag-asa palagi ng ating Panginoong Hesus. Yung ang puso natin ay galak na galak, di ba? Kahit na alam natin na kinabukasan, may bills na babayaran, okay? May kulang ka, may delay sa mga bills, hindi mo alam kung ano gagawin mo, paano ba kinabukasan, subalit nandoon yung tiwala natin sa ating Panginoong Hesus. Kaya sabi dito, hinaharap niya ang bukas ng may ngiti at walang takot dahil kilala natin ating Panginoong Hesus. Ang kanyang mga anak na nagtitiwala sa kanya. Ruth chapter 3 verse 11, huwag kang matakot, gagawin ko ang lahat ng iyong hinihingi dahil alam ng buong bayan na ikaw ay isang babaeng may mabuting katangian. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Sisters, kung ikaw ito, woman of God, okay, sabi ng ating Panginoong Hesus, huwag kang matakot. Gagawin ng ating Panginoon ang lahat ng mga hinihiling mo dahil nakikita ka niya, nagtitiwala ka sa Kanya, at nandoon yung puso mong tapat para sa ating Panginoong Hesus. Dahil alam ng mga tao na sa paligid mo, okay, na isa kang mabuting may katangian. Dahil binago ka na ng ating Panginoong Hesus. Ikaw ay new creation na. The old is gone, the new has come. Okay? Hallelujah. Kaya, kapatid ko kay Christ, brothers and sisters, panatilihin nyo ang pagiging holy, panatilihin nyo ang pagkakaroon ng magandang pag-uugali ng naayos sa ating Panginoong Hesus. Igalang ang isa't isa, okay? Dapat nandoon yung magmahalan, okay? Ipanalangin ang bawat isa. Mga kapatid, verse 10 na tayo. Sa halip, magpakita sila ng mabubuting gawa na nararapat sa mga babaeng sumasampalataya sa Diyos. Hallelujah. So, yung mga nabanggit ko na book na kung saan ay mga verses na naayon sa pagiging woman of God. Dapat meron tayong mga karakter na ganoon, mga kapatid. Amen? Dahil kapag tunay at tapat tayong nananampalataya, dapat nandoon yung nakakakitaan tayo ng mga mabubuting paggawa sa mga taong nakapaligid sa atin. 11. At kung may magtuturo, dapat tahimik na makinig ang mga babae at lubos na magpasakop. Hindi ko pinahintulutan ang mga babae na magtuturo, mamuno sa mga lalaki. Kailangan tumahimik lang sila. So, hindi yung kayo ang nasusunod, dapat ang lalaki ang nasusunod. Katulad ng sinabi dito ni Paul. Dapat nandoon talaga yung kung ano yung sinasabi ng mga asawa nyo, ay kailangan nyo sundin. Dahil siya ang namumuno. Dapat kung may magtuturo man sa ating mga kababaihan ay nandoon yung nakikinig lang tayo. Tahimik lang tayo, mga kababaihan. Lalo na kung may mga asawa kayo, okay? Dapat nandoon talaga. Yung hindi nyo ina-under yung mga asawa ninyo. Dapat magpasakop kayo. Diba si Sarah, ang tawag niya kay Abraham, my Lord. Kasi nandoon kasi talaga yung nagpapasakop siya kay Abraham. Pagkat unang nilalang si Adan, bago si Eva, nadaya at lumabag sa utos ng Diyos. So, di ba, mga kapatid, nang dahil kay Eva, dahil sa nagpalin lang siya doon sa ahas, sinunod niya yon. So, dinamay niya itong si Adan, pinakain niya rin ng masanas, kaya pareho silang nagkasala. So, ang unang-una doon nagkasala ay si Eva. Okay? Hindi si Adan ang nadaya, kundi si Eva ang nadaya at lumabag sa utos ng Diyos. So, di ba, mga kapatid, yon, ang babae ang unang nagkasala. Okay? Kaya, ang mga kababaihan ay talagang hindi pinahintulutan ni Paul na magturo o mamuno kaysa sa kalalakihan. Ito yung tinutukoy ni Paul na mamuno sa church. Dapat, ang namumuno sa church ay ang kalalakihan. Nandoon yung pag-support ng kababaihan. Subalit, hindi pwedeng magtatayo ng church ang kababaihan. Dapat nandoon ang kalalakihan. Ang mamumuno bilang isang leader. Bukas or sa isang araw, talakayin natin itong mga kapatid kung bakit ba or bakit hindi pinapayagan ng kababaihan na magtayo ng isang church. Bakit ang kalalakihan ang mas binibigyang halaga dito ni Paul na mamuno. 15. Ganoon pa man, maliligtas ang mga babae sa pamamagitan ng panganganak nila kung magpapatuloy sila sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan, at tamang pag-uugali. Hallelujah. So, mga kapatid, ito yung spiritual. Okay? Hindi ibig sabihin na sa pamamagitan ng nanganganak, tayo mga kababaihan, ayun na yung kaligtasan. Hindi, okay? Ito yung spiritual. Dahil kung wala tayong relationship sa ating Panginoong Jesus, ay hindi tayo maliligtas. Diba? Sabi dito, nila kung magpapatuloy sila ng pananampalataya, pag-ibig,
kabanalan at tamang pag-uugali. Kasi mga kapatid, kapag tayo mga kababaihan ay nasa tahanan tayo, okay? Kumbaga ito rin yung tinatawag na ministry natin. Dapat nandoon yung i-minister muna natin yung pamilya natin, yung mga anak natin, okay? Sila yung dapat na unang i-minister natin. So, basahin natin kapatid, i-dive in natin yung pinakaibig sabihin dito ni Paul sa huling verses na to. Ang malalim na kahulugan, ang pagkaligtas. Dito ay nangangahulugang espiritual na proteksyon laban sa apostasya o maling aral. Nilinaw ni Pablo na ang kabanalan ng isang babae ay hindi nakikita sa pag-agaw ng otoridad sa iglesia, kundi sa tapat at marangal na pagganap sa papel na itinalaga ng Diyos sa kanya, gaya ng pagiging ina at pagpapatibay ng tahanan. Ang tahanan ng kanilang pangunahing ministry, kung saan ligtas sila sa panlilinlang ng mundo. Ang tunay na sukatan ng kaligtasan, ang huling bahagi ng talata, ang pinakamahalaga kung sila ay mananatili sa pananampalataya, okay, katulad ng nabasa ko dito, pag-ibig at kabanalan na may kahinhinan. Hindi automatiko ang panganganak ay walang halaga kung walang personal na relasyon sa Diyos. Amen. Kasi, mga kapatid, nabanggit ko sa inyo, di ba? Ang tunay na makakapagpaligtas sa ating lahat ay ang pagkakaroon ng relationship sa ating Panginoon. Dahil sa tinanggap natin ng ating Panginoon sa buhay natin, sinurrender natin ang buhay natin sa Kanya. At nandoon yung talagang relationship natin, yung pakikipag-usap natin by prayer, pagbabasa ng Bible, okay, pagsunod sa mga kautusan na nandito sa Bible. Ang malalim na kahulugan, ang panlabas na tungkulin pag-aalaga ng pamilya ay dapat magmula sa panloob na pagbabago, pananampalataya at pag-ibig. Ito ay paalala na ang tunay na kaligtasan ay nagbubunga ng isang buhay na may disiplina, kababaang loob at patuloy na pagtalima sa Diyos, malayo sa pagmamataas. Hallelujah. So, yun mga kapatid, ang tunay na kahulugan ng binasa natin ng verse 15, okay? Hindi ibig sabihin nun ng dahil sa panganganak ay maliligtas ka na, hindi. Ang tunay na kaligtasan, okay? Di ba? The Bible says, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang naliligtas kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus by His grace and mercy. Kaya tayo naliligtas. At sa pagkakaroon ng relationship, yun ang pinakamahalaga. At iwasan, mga kapatid, yung mga kasamaan, yung pag-ugaling hindi maganda dahil hindi yan nakalulugod sa ating Panginoong Jesus. Lalong-lalo na yung pagkakaroon ng pride, envy, mga kapatid, iwasan nyo yun at tanggalin nyo yun sa puso nyo. Dahil hindi yan nakalulugod sa Panginoong Jesus natin. Kapag may mga pride pa kayo dyan, kapag mayroong pride dyan na galit sa puso nyo, kahit na ano man dyan, na sa tingin nyo ay hindi naayon sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid, ay i-repent nyo na kapatid sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, gaya ng sinabi ko, kung meron pa kayong mga galit sa puso nyo, i-repent nyo na kagad yan sa ating Panginoong Jesus upang kayo ay ma-forgive na nating Panginoong Jesus. Sa muli, tapos na naman natin ang mensahe nating Panginoong Jesus mula sa 1 Timothy chapter 2. Inyong basahin ulit at bigyan nyo ng oras yung mga sinishare ko sa inyong mga biblical na mga katuruan ng mga story na nasa Bible dahil napaka-importante nun mga kapatid. Hanggang dito na lang mga kapatid. Shalom, shalom.